Noong Hulyo 1997, isang kaso ang yumanik sa buong Pilipinas. Dalawang magkapatid mula sa Cebu. Biglang nawala sa gitna ng gabi at sa loob lamang ng ilang araw, ang simpleng pagkawala ay nauwi sa isang pinakakontrobersyal na kaso sa bansa. Ito ang kwento ng Chong Sisters Case. Ako si John. At sa kwentong ito, babalikan natin ang mga pangyayari mula sa gabing nawala sila hanggang sa investigasyon at sa mga tanong na hanggang ngayon wala pa ring malinaw ang sagot. Noong gabi ng Hulyo 16, 1997, huling nakita ang magkapatid sa isang mall sa Cebu. Karaniwang gabi lamang sana. Walang kakaiba, walang implikasyon na yun ang huling pagkakataon na makikita sila ng buhay. Ayon sa mga ulat, lumabas sila ng mall bandang gabi at doon biglang nagbago ang lahat. May mga testigong nagsabing may sasakyang tumigil, may mga lalaking lumapit at matapos ang ilang sandali, wala na ang magkapatid. Sa una, pag-alala lang ang nararamdaman ng pamilya, pero habang tumatagal ang oras, nagiging kaba at kalaunan, nagiging takot. Nagsimula ang paghanap, mga kaibigan, pamilya, otoridad. Lahat nagtatanong ng iisang bagay. Saan sila napunta? Makalipas ang ilang araw, may natagpuan, isang bangkay, isa sa magkapatid. Ang isa, wala. Hanggang ngayon, wala pa rin kumpirmadong natagpuan. Dito nagsimula ang mas malalim na investigasyon. Hindi na ito simpleng missing persons case. Isa na itong krimen na kailangang sagutin. Agad daw pumilos ang mga otoridad. May mga pangalan na lumabas. May mga taong pinangalan ng sangkot. At may isang testigo na naging sentro ng kaso. Ayon sa kanyang salaysay, inilahad niya kung ano-umano ang nangyari noong gabing iyon, kung paano isinagawa ang krimen at kung sino ang mga kasama. Ang testimonyang ito ang naging pundasyon ng kaso at dito